Okay, magandang umaga po sa inyo lahat. Magsisimula na po tayo ng ating celebration. Okay? So, papatayin na po yung ilaw, kakanta ang choir, tapos dahan-dahan na po tayong magsisimula ng prosesyon. Salamat po. Patay po ng pakipatay po yung ilaw. Okay, simula na po tayo ng position.
Espiritu Santo. Amen. Sumainyo ang Panginoong, At ang Panginoong muling nabuhay. Mga kapatid, dapat nga tayong magalak at magpasalamat sa Diyos Ama at kay Jesucristo ang anak niya. Hinugasan sa dugo ni Jesucristo ang kasamaan ng sanlibutan. Noong unang panahong iniligtas ng Diyos ang kanyang bayan mula sa pagkaalipin. Itinawid sa dagat at inihatid sa pangakong bayan. Sa bukang liwayway na ito, ating ipinagdiriwang ang paglaya natin mula sa pagiging alipin ng kasalanan. At ang pagtawid ni Jesucristo kasama tayo mula sa kamatayan patungo sa kanyang pagkabuhay. Mga kapatid, ipinagdiwang natin ang dakilang pag-ibig ng Diyos na nagpasyang tayo'y tubusin at ang kanyang malasakit sa atin sa pamamagitan ni Jesucristo. Ngayon, pakinggan natin ang awit ng anghel.
pagdiriwang natin ang linggo ng Pasko ng muling pagkabuhay. Ihanda na po natin ang ating mga sarili sa pagsisimula ng ating pagdiriwang. Pangalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Sumainyo ang Panginoon. Mga kapatid, muling nabuhay si Jesus. Alleluia, alleluia. Wala, kabuhay-buhay. Si Jesus ay muling nabuhay. Alleluia, alleluia. Siya ay muling nabuhay. Alleluia, alleluia. Okay, ulitin natin. Si Jesus ay muling nabuhay. Alleluia, alleluia. Siya ay muling nabuhay. Alleluia, alleluia. Mga kapatid, ang muling pagkabuhay ni Jesus, ang sandigan ng ating pananampalataya. Kaya ni San Pablo na bumangon muli sa kasama ni Jesus sa pamamagitan ng pagkalikod sa ating mga kasalanan. Dito'y makakabangon tayo bilang bagong nilalang, puno sa pagsisisi, pag-asa at kagalakan. Magtiwala tayo kay Jesus na nagtagumpay sa kasalanan at kamatayan. Kung kaysa natin siya, tayo rin ay magiging mga bagong nilalang. Papuri sa Diyos sa kaitasan. Sa lupa'y kamay
Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, ngayon ay binuksan mo para sa amin ang pinto ng kalangitan sa pananalig ng iyong anak sa kabatayan. Ipagkaloob sa pagdiriwang namin sa Pasko ng Pagkabuhay. Kami ay mabuhay sa pagkapanibagong dulot ng iyong Espiritu sa kaliwanagan ng buhay mo. Sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sa unang hati ng pagdiriwang, pagpapahayag ng salita ng Diyos. Ang muling pagkabuhay ni Jesus ay ang puso ng kiringan ng mga unang Kristiyano. Ito ay ang pagpapahayag ng pagliligtas ng Diyos sa pagtatagumpay ni Jesus laban sa kamatayan. Pakinggan natin ang unang pagbasa. Pagbasa mula sa mga gawa ng mga apostol. Noong mga araw na ito, nagsalita si Pedro. Alam niyo ang nangyari sa buong Judea na nagsimula sa Galilea ng mga nagkuhat tungkol sa kanya. Ang sinasabi ko ay tungkol kay Jesus na taga-Nazaret. Ipinagkaloob sa kanya ng Diyos ang Espiritu Santo at ang kapangyarihan bilang katunayan na siya nga ang hirap. Sapagkat sumasa kanya ang Diyos, saan man siya pumaroon, ay gumagawa siya ng kabutihan at nagpapagaling sa lahat ng pinaghihirapan ng Diablo. Saksi kami sa lahat ng ginawa niya sa lupain ng mga Hudyo at sa Jerusalem. Gayunman, siya ay ipinako nila sa krus. Ngunit muli siyang binuhay ng Diyos sa ikatlong araw. Napakita siya hindi sa lahat ng tao, kundi sa amin lamang na noon pang unay pinili na ng Diyos bilang mga saksi. Kami ang kasama niyang kumain at kuminom pagkatapos na siya ay muling buhay. Pinakasan niya ang mangaral sa mga tao at magpatotoo na siya ang inilagay ng Diyos na maging hukom ng mga buhay at buhay. Siya ang tinutukoy ng mga propeta na kanilang ipahayag na bawat mananalig sa kanya ay tatanggap ng kapatawaran sa kanilang mga kasalanan sa pamamagitan ng kanyang pangalan. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos.
Kristiyano ngayon ay mabubuhay na bilang mga bagong kilala na tapat sa kanilang pananalig sa Diyos. Pakinggan natin ang ikalawang pagbasa. Pagbasa mula sa unang sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Korinto. Mga kapatid, hindi ba ninyo alam ang kasabihan na paaalsa ng kaunting libadura ang buong masa? Alisin ninyo ang lumang libadura, ang kasalanan, upang kayo'y maging malinis. Sa gayon, matutulad kayo sa isang bagong masa na walang libadura at ganyan nga kayo. Sapagkat naihandog na ang ating korderong pampasko, si Kristo. Kaya ipagdiwang natin ang Pasko, ngunit hindi sa pamamagitan ng tinapay na may lumang libadura ng kasamaan at kahalayan, kundi sa pamamagitan ng tinapay na walang libadura, sa lisag ng kalinisan at katapatan. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Sabay-sabay ko ang lahat. Purihin si Jesucristo, hain para sa tao, nagligtas na kordero, na makasundo tayo ng amang lumikha nitong mundo. Buhay at kamatayan, kapwa nagtunggalian, at ang nagtagumpay pagkabuhay. Ano ba, Maria, ang iyong mga nakita? Puntod ni Kristo ng buhay, liwanag at kalinisan, ang kaya na malinaw, kumot at kasuotan. Buhay ni Kristo pag-asang papunta siya sa Galilea. Kami sumasa karapaya, buhay na pagkarga, hari na higaya, magpaswasta. Sabay-sabay pang lahat, si Kristo ay inihain na pamaskong maamong tupa, magsalo tayo sa Kanya. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Magpapahayag ng mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Madilim-dilim pa ng araw ng linggo, naparoon na si Maria Magdalena sa libingan. Naranan niya na alis na ang batong parakip sa pinto ng libingan. Dahil dito, patakbo siyang pumunta kay Simon Pedro at sa alagad ng mahal ni Jesus at sinabi sa kanila, "Kinuha sa libingan ang Panginoon at hindi namin alam kung saan dinala." Kaya si Pedro at ang nasabing alagad ay nagpunta sa libingan. Kapwa sila tumakbo. Ngunit si Pedro naunahan ng kasamang alagad. Yumuko ito at sumilip sa loob. Ngunit nakita niyang nakalagay ang mga kalinino. Ngunit hindi siya pumasok. Kasunod niyang dumating si Simon Pedro at tuloy-tuloy itong pumasok sa libingan. Nakita niya ang mga kalinino at ang panyo ibinalot sa ulo. Hindi ito kasama ng mga kalinino, kundi hiwalay na nakatitlo sa isang tabi. Pumasok din ang alagad na naunang dumating. Nakita niya ito at siya'y naniwala. Hindi pa nila naunawaan ang nasasaad sa kasulatan na kailangan muling mabuhay si Jesus. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon
Pinupuri ka namin, Panginoong Jesucristo. Sasabihin ko sana o po wala pa po. Siya'y muling nabuhay, Alleluia, Alleluia. Siya'y muling nabuhay, Alleluia, Alleluia. Baka naman natin ang Diyos. Sino ba ang walang tulog pagkakas sa kamay? Napakarami pala natin. No? Tayo ay hindi natutulog dahil inaabangan natin ang muling pagkabuhay ng ating Panginoong Jesucristo. No? Hindi po natin ito pinalapas itong araw na ito na hindi natin masaksihan. Kahit na pagod ka sa trabaho, kahit na masakit ang iyong katawan, kahit na inaantok-antok ka, tingnan mo yung katabi mo. Huwag mo kumikit yan, katayo ka. Baka nakalimutan mo. Na makatulog ka. Kapitid mo lang, alalayan mo lang. Nandito tayo dahil sa ating Panginoong Jesucristo. Kanina, sa pagkanta ng Alleluia, papuri sa Diyos, talagang kakaiba yung pakiramdam, yung iba pumalakpak pa. No? Bakit pa kayo pumalakpak? Dahil kinakanta natin na matagal na hindi natin kinakanta ang papuri. No? Ilang araw ba na hindi natin kinanta? Mahaba-haba. Hindi ang pagkanta ng Alleluia na kung saan matagal-tagal din hindi kinanta. Kaya yung iba, gusto pumalakpak na galindanan lang, gagano na lang. Hindi na papalakpak. Hindi na tuloy. Ilabas mo yung kaligayahan mo. No? Pakisabi sa katabi mo, masaya ka ba? Eh? Ngayon yung people ako, masaya ka? Hindi. Ha? Kailangan natin magsaya. No? Kahit na kukunti lang yung pagkanta ng Alleluia, next time mga choir, damihan lakasan ang pagkanta ng Alleluia. Dahil yun ay ibig sabihin sa libro, praise God, thanks be to God. No? Kaya kagabi, sabi ko sa kanila, kantahin ang Alleluia na mahaba. Dahil nagpapasalamat po tayo, yung liturhiya natin, at ibigay sa simbahan, at apat natin intindihin. No? Sa pagkanta natin ng Alleluia, ay yun yung puso natin kumakanta. No? Gloria, kung makanta natin ng ating puso si Maria, papuri sa Diyos sa kaintasan. No? Kaya mga kapatid, huwag po natin kalimutan yan. Dahil laging ang Diyos ay kasama natin at laging buhay sa atin. Kaya bilang pasasalamat, marami po tayong pasasalamatan sa ating Panginoong Jesucristo sa umagang ito. Bakit? Dahil ang muling pagbubuhay ng ating Panginoong Jesucristo ay nagbibigay sa atin ng pag-asa na tayo'y makapasok sa langit. Sinong hindi gusto pumasok sa langit? Huwag itaas ang kamay. Diba? Gusto natin pumasok sa langit. Nandoon yung kagalakan po natin. No? Yun po yung assurance natin. Meron sa isang kwento. Pwede na akong magkwento? Sa lang ang sumasagot dito. Pwede po. Meron isang mag-asawa, bagong mag-asawa. Itong mag-asawa nito ay gusto nila ang kanilang anak ay magiging insured. No? Magiging insured sa kanilang future. Ngayon, tinawagan nila ang company insurance. May tatlong kumpanya ng insurance na dumating sa kanilang bahay. At sabi ng mag-asawa, ano ang pinakamaganda na i-offer mo sa aming mga anak at sa amin in the future? Sabi naman ng isang ahente, Mrs. Mr., meron po akong maibigay sa inyo. Ito ay magandang offer. Ang maibigay ko ay basket to casket. O, diba? Nandito ko sabihin mo, basket to casket. Okay? Sabi naman ng isang ahente, we have also the best offer. Ang sa amin naman ay from delivery to cemetery. Saan kayo? Basket? To casket? Or delivery to cemetery? Saan kayo? Wala pa. May pangatlo.
Kami naman ay maganda po sa amin. Ang sa amin ay from womb to tomb. Ayaw nila. From womb to tomb. Sabi ng mag-asawa, walang maganda. Hindi maganda. Wala ba kayong ma-offer na iba? Sabi naman ng tatlo, sabay sila, mayroon. Pero ang Diyos lamang ang makapag-offer sa iyo. Sino ang may gusto sa offer nito? Hindi ko pa sasabihin. Pakitaas ka kamay. Hindi ko pakitaas ka kamay. Ano ba ang offer? Ang offer ay from conception to resurrection. Sino ba yung gusto doon? Pakitaas ka kamay. Huy! Pakitaas ka kamay. Ayaw niyo malaki? Di ba? From conception, from incarnation to resurrection. From Jesus Christ's incarnation to His resurrection. Hindi lamang siya ipinanganak, hindi lamang siya namatay, kundi muling nabuhay at umakyat sa langit. Sino bang ayaw niya, mga kapatid? Isang napakagandang balita. Kaya tayong lahat ay maraming pasasalamatan kahit na tayo ay nagtaksil sa ating Panginoon. Ang ating Panginoon, minahal pa rin niya tayo. Siya ay nagmahal pa rin sa atin, tinanggap pa rin niya tayo kahit na pinagtaksilan natin siya. Tayo sa ating sarili, kahit na pinagtaksilan po tayo, nagmahal po ba tayo na nagtaksil sa atin? Hindi, pero ang Diyos nagmahal sa atin kahit na nagkasala tayo. Alam ng Diyos yung ating ups and down. Tinatanggap pa rin niya tayo. Yung mga worst and best sa buhay natin. Yung ating pagiging pagkamasuwayin sa kanyang mga utos. Nandoon ang Diyos laging handang tumanggap sa atin. Binibigyan po tayo araw-araw ng pag-asa, ng pagkakataon na makabalik sa Kanya. Katulad ni Pedro, na kung saan nalulungkot siya at parang wala na siyang pag-asa dahil nakukulong siya sa kanyang konsensya. Araw-gabi, 3 araw siya nakulong sa kanyang konsensya na paano makausap ang Panginoon para humingi ng tawad. Patay na. Marami po tayo mahal sa buhay na wala na sa atin. Paano kung tayo ihingi po natin ang tawad ito na hindi naman natin nakakausap na? Gusto natin humingi ng tawad, pero wala na tayong makausap. Kinakausap natin, pero pag may bumalabag, boom, natatakot ka naman. Bakit? Dahil ayaw mo makakita ng multo. Espiritu yan eh. Gusto mo makausap eh. Pero si Jesus, hindi multo. Kundi muling nabuhay si Kristo. Kaya dito mga kapatid, nandiyan ang Diyos. Napakagandang balita dahil hindi kanya iiwan kahit na hirap ka. Si Pedro umiiyak, nakukonsensya, para nawala na ng pag-asa, pero nandoon pa rin ang kanyang pagsusumamo na sana mapapatawad. Hindi katulad ni Judas na nawala ng pag-asa sa buhay, nagpakamatay. Pero si Pedro, dumating ang magandang balita, nagdasal siya, naging huminahon siya sa buhay niya, nagdasal siya. Ano ang magandang balita? Buhay ang Panginoon. Tumakbo siya. Naunahan siya ng alagad. Pero hindi pumasok doon sa pinaglalakan ng ating Panginoon. Doon lang siya sa labas. Pero si Pedro, pumasok. Dahil yun na yung kanyang pagkakataon na ihingi ng tawad ang kanyang kasalanan. Nagkaroon ng pag-asa si Pedro, mga kapatid. Tayo din, huwag mawala ng pag-asa. Habang buhay po tayo, kahit nawalan ka ng trabaho, kahit kukunti lang yung sahod mo,
Kahit na hirap ka, grasya pa rin yun. Huwag kang mawala ng pag-asa. Huwag kang tumutok doon sa mga problema. Tumutok ka kay Kristo. Huwag kang tumutok doon sa mga sakit at hirap at kamatayan. Tumutok ka na may pag-asa. Tumutok ka kay Kristo dahil ikaw ay tinututukan niya at hindi pinabayaan niya. Amen? Palakpakan natin ang Diyos. Kaya mga kapatid, no? Bigyan natin ng kaluwagan ang ating kalooban. No? Sabihin mo sa sarili mo, pasensya ka na self. No? Hirap ka na sa akin. No? Sino mo ba magbibigay ng kakaanan sa iyo? Yung nasa labas? Hindi. Kundi ikaw. Sino mo ba magbibigay sa iyo ng patawad? Yung iba? Hindi. Ikaw. Patawarin mo muna ang iyong sarili. No? Dahil kung hindi mo mapapatawad ang iyong sarili, hindi mo bibigyan ng kakaanan ng loob, itong ating pinagdiriwang na muling pagkabuhay walang kwenta. Bakit? Babalik ka sa hirap at pagkamatay ng ating Panginoon. Nandoon ka pa rin sa libingan. Kahit makanda ka ng alidok, kapuri sa Diyos, pero yung naramdaman mo, sakit mo, bibibili mo pa rin, walang mangyayari sa iyo. Claim it, tanggapin mo ang grasya na ibigay ng Diyos para sa iyo. Buksan mo ang bato na kung saan kasalanan sa buhay mo. Tanggalin mo kahit tinanggal na yan ang ating Panginoong Jesucristo. Muli kang mabuhay. Mabuhay ka. Huwag mong isipin na buhay ka na patay. Kung hindi buhay na buhay ka. Tapit ang tabi mo. Sabihin mo, buhay na buhay ka. Huwag ka na matulog. Ngayon, tanggapin mo ang banal ng Espiritu Santo, ang grasya ng Espiritu Santo, ang kaliwanagan sa isipan, ang pagpapatawad, no? Ang pag-intindi. Dahil yan po ang nagbibigay sa atin ng kakakanan ng loob. That is a sign that Jesus Christ is truly alive. Kung marunong na tayo pagbukas sa ating sarili, libingan. Huwag mong ilibing ang sarili mo dahil buhay ka. Dahil binuhay ka ng Kristo. Binigyan ka ng buhay. Kaya huwag mong sayangin. Kaya mga kapatid, yung ibang mga theologian ay nagsasabing, if only reconciliation ang meron tayo. No? Ito po yung sinasabi na okay na, may Pasko naman. Pero iba ang Pasko ng pagkabuhay kaysa Pasko na isinilang si Kristo. Nandoon yung minahal ka kahit hindi ka nagmahal. Nandoon yung ginusto ka kahit hindi mo gusto. Sabi mo sa tabi mo, mahal ko ba ako? Mahal mo lang ba ako dahil nag-gusto ka sa akin? Dahil sa napaguhan kita. Ang ating Panginoon Jesucristo ay tulad sa kantang ito. Mahal kita, pagkat mahal kita, iniisip nila ay hindi mahalaga, mahal kita maging. Kahit sino tayo, minahal tayo ni Kristo, hindi lamang pagpapatawad at ibigay sa atin. In the message of resurrection, we are not only forgiven, but we are also loved by Christ. Amen? Amen. Pagpapaan natin ang Diyos. Ngayon mga kapatid, sariwain natin ang pangako ng Dinya. Mga kapatid, sa misteryo ng Pasko ng pagkamatay at pagkabuhay ni Kristo, tayo'y nalibing kasama niya noong tayo'y binyagan, upang kasama niya tayo'y makabangon at makapagbagong buhay. Naganap na natin ang 40 araw ng pagkahanda, kaya't sariwain natin ngayon ang ating pangako sa pagpili niya. Kaligdan natin ang kasamaan at kasalanan
natin ang matapat na paglilingkod sa Diyos bilang mga maasahang kaanib ng kanyang banal na simbahang Katolika. Kung kayo'y makapangakong tatalikod sa lahat ng hadlang sa katuparan ng pagpapala sa Diyos upang kayo'y makapamuhay bilang matapat at maasahang kaanib ng kanyang angkan. Pakisagot ninyo itong tatlong katanungan. Para kayo'y makapamuhay bilang mga malayang anak ng Diyos, ang kasalanan ay itinatakwil ba ninyo? Opo, itinatakwil namin. Para kayo'y huwag mapailalim sa kasalanan, ang kaakit-akit na tukso ng kasamaan ay itinatakwil ba ninyo? Opo, itinatakwil namin. Si Satanas na pinanggagalingan ng kasalanan at pinuno ng kadiliman ay itinatakwil ba ninyo? Opo, itinatakwil namin. Ngayon naman ay ating harapin ang ating pananampalataya kung kayo'y makapangakong magsisikap mamuhay bilang mga ikinararangal na anak ng Diyos, Ama. Kung tutularan ninyo siya sa kanyang kabutihan, pagmamahal sa lahat, at pagmamalasakit para sa pagkalahatang kapakanan. Pakisagot ninyo ang katanungan ito. Sa Diyos amang makapangyarihan sa lahat ng lumikha ng langit at lupa, kayo ba ay sumasampalataya? Opo, sumasampalataya kami. Kung kayo'y makapangakong magsisikap mamuhay bilang mga tunay na kapatid ng Panginoong Hesus, kung gagawin ninyong simulain sa buhay ang kanyang katwiran, katarungan at paglilingkod sa lahat alinsunod sa kanyang pagmamahal, pakisagot ninyo ang katanungan ito. Sa iisang anak ng Diyos, ang ating Panginoong Hesukristo, na ipinanganak ni Santa Maria Virgen, ipinako sa krus, namatay, hinili, huling nabuhay at naluklok sa kanan ng Ama, kayo ba ay sumasampalataya? Opo, sumasampalataya kami. Kung kayo'y makapangakong susunod sa patnubay ng Espiritu Santo at kung sisikapin ninyong mapaunlad ang loob-kaloob niyang buhay at pagmamahal upang maging mga maipagmamalaking anak ng Diyos, Ama at kapatid ng Panginoong Hesus, pakisagot ninyo ang katanungan ito. Sa Espiritu Santo, sa banal na simbahang Katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa muling pagkabuhay ng mga namatay at sa buhay na walang hanggan, kayo ba ay sumasampalataya? Opo, sumasampalataya kami. Bunga ng pagmamahal ng Diyos na makapangyarihang Ama ng ating Panginoong Hesukristo, tayo ay pinatawad sa ating kasalanan noong tayo ay muling isilang sa tubig at Espiritu. Tulungan nawa niya tayong mamalaging tapat sa ating Panginoong Hesukristo ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Ngayon ay gagawin natin ang pagbabasbas. Yung kanina ito, madala mo ba kayo kanina? Sinihan ko yung kanina. Pananampalataya sa pagbibigyan, isang Panginoon, ang hinihin nating lahat.
Ibilangon mo kami, Ama, sa panibagong buhay sa pamamagitan ng muling pagkabuhay ng iyong anak na si Jesus. Sa pamamagitan niya, tulutan mo kami ng iyong grasyang nagdudulot ng galak at kaganapan. Ang ating tutuloy sa bawat hilingan at panalangin, Panginoon, ng muling pagkabuhay, dinggin mo kami. Panginoon, ang muling pagkabuhay, dinggin mo kami. Ipangalawa si Baal ang pagtagumpay ni Kristo na gumapi sa kasalanan, kamatayan, at takot sa mundo na may kapal at sigasa. Manalangin tayo. Panginoon, ang muling pagkabuhay, dinggin mo kami. Kaligdanawa ng mga Pinoy ang pamahalaan ang pagsariling interes at sarili ay maglingkod sa bayan ng may takot sa Diyos. Tunay na malasakit sa mga mamamayan at buong katapatan. Manalangin tayo. Panginoon, ang muling pagkabuhay, dinggin mo kami. Tulungan mo kami pangalagaan ang kapiligiran at likas yaman, hindi lamang para sa aming kapakanan, kundi alang-alang din sa sunod na salunggay. Manalangin tayo. Panginoon, ang muling pagkabuhay, dinggin mo kami. Itakwil nawa ng mga pinyagang Kristiyano ang kasalanan at mamuhay ulit bilang mga tunay na anak mo, Ama, naming Diyos. Manalangin tayo. Panginoon, ang muling pagkabuhay, dinggin mo kami. Biyayaan mo nawa kami ng panibagong pag-asa at buhay sa pamamagitan ng isang malinis, tapat, at mapayapang manalangin. Manalangin tayo. Panginoon, ang muling pagkabuhay, dinggin mo kami. Sa ilang sandali ng katahimikan, ating ipanalangin ang iba pang mga pangangailangan ng ating pamilya, pati na rin ang ating pagsarili kahilingan. Manalangin tayo. Panginoon, ang muling pagkabuhay, dinggin mo kami. Kamanahin mo pagmana, ibuhos mo sa amin ang masaganang bunga ng pagkatagumpay sa kamatayan ng iyong anak, na nabubuhay at nag-ahari kasama mo at ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Para sa dalawang mahal na pagdiriwang ang uling kapunan.
Manalangin kayo mga kapatid upang ang pagkain natin ay kalugan ng Diyos sa mga makapangyarihan. Tanggapin nawa ang Panginoon ito paglahat sa istrong mga kamay, sa kapilan ng pag-aaral at sa kapapagmamala at sa buong kabayan ng banal. Mga kapatid, sa misteryo ng Paskwa, aming lumikha, masaya namin ipagdiriwang ang Pasko ng pagkabuhay. Ngayong aming ginaganap ang pagkain ito ng anak mong mahal para sa muling pagsilang at pakikinabang ng iyong sambayanan. Sa pamamagitan niya, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Itaas niyo sa inyong puso at diwa. Tinaas namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Narapatan siya ay pasalamatan. Awan ng mga pangyarihan, tunay ang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Ngayon, ipinagdiriwang namin ang Pasko ng pagkabuhay, ang paghahain ng Mesiyas, ang maamong tupa na tungkol sa aming lahat. Ang iyong anak na minamahal ay naghain ng sarili niyang buhay. Siya ang tupang maamong umako sa kaparusahan upang mapatawad ang kasalanan ng sanlibutan. Sa pagkamatay niya sa banal na krus, ang kamatayan namin ay kanyang nilupi. Sa pagkabuhay niya bilang manunubos, pag-asa at pagkabuhay ay aming nakamit. Kaya isang mga anghel na sisiawit ng papuri sa iyo na wala na tayo sa kalangitan, kami ay nagbubuli sa iyong kadahilahan. Aming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang kaloob na ito upang para sa amin ay magiging katawan at dugo ng aming Panginoong Jesucristo. Bago niya pinag-iisang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan niya, pinaghati-hati niya yun, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin niyo lahat ito at kami. Ito ang aking katawan na ipahandog para sa inyo. Ganyan din naman, makakapos ang buhay. Hinawakan niya ang kalis, gawin niya ang pinasalamatan. Pinabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin niyo lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, na nibagwag ng mga iba. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo, para sa lahat, sa ipagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin niyo ito sa pag-alala sa akin. Ipagpatuloy natin ang misteryo ng pananampalataya.
mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kami magsalo-salo sa katawan ng dugo ni Kristo ay nabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, ningapin mo yung simbahang laganap sa buong daigdig. Tustusin mo kami sa pag-ibig kay San Francisco na aming Papa at ng Aldo ng aming Obispo at ng Talang Kapalaran at Laiko. Alalahanin mo rin ang mga kapatid namin na hilal na may pag-asang sila'y muling mabubuhay gawin ang lahat ng mga kumanaw. Kawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawaan mo at pagkatapit kami lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa ng mahal na Birheng Maria ay na ng Diyos, San Jose na kanyang kalisilisang esposo, kaysa ng mga apostola na lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig na kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikananal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Jesucristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos sa mga makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawala hanggang. Sa turo ni Jesus sa Panginoon natin ang Diyos, abutin natin ang ama namin. Iligtas sa kasalanan at layo sa lahat ng kapahamakan. Samantala ang aming pinananabikan ang dakilang araw na kapapayag ng tagapagligtas namin si Jesucristo. Sapagkat sa iyo ang kaharian at pangyarihan at kamulian, ngayon at magpakailanman. Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, aming kapayapaan ang ibibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalugan mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. As prayed, Mga kapatid, pagbigayan po rin ng kapayapaan sa isa't isa. peace be with you.
Mga kapatid, ito ang kordero ng Diyos. Ang Diyos na nag-alis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ating mga kasalanan. Papalad ang mga inahiyahan sa kanyang piling. Panginoon, pinapalad ko at na magpatuloy sa iyo. Ngunit sa isang salita lamang ay dadalhin ako.
Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, linapin mong lagi kami sa bayanan mo upang sa pagdiriwang namin ng Pasko ng pagkabuhay ni Kristo. Papiling namin ang kaliwanagan ng pagkabuhay sa piling mo. Sa pamamagitan niya, kasama ng Espiritu Santo, magpasawala ng lahat. Amen. Kaya sa pagpapasalamat sa inyong lahat, ang PCD officers at PCD Sikong, mga choir, ministers, leaders, commentators, sacristan, technical team, social communications, at iba pa. Hindi ko na kayo isa-isahin. Maraming salamat po sa inyo. Kaya tayong ibibigay sa ating sarili para sa kagandang natin demokrahiya. Kasi, alam ko, pagod po kayo, no? Pag-ihot tayo walang tulog, hindi na ako nakatulog, wala na tayong tulog. Mamaya matutulog po tayo. Huwag na matulog sa trabaho. Pero, solid ang ating pinagkakuha. Amen? Pagkakan natin ng Diyos sa mga pinagkakuha natin. Dito sa lahat sa inyo mga kapatid, sa kayo sa ato mga ito, ang biyaya ng Diyos at pagpapala at papuri ay sumasa inyo lahat. Dalhin niyo ang kapayapaan ng Diyos sa inyong kanya-kanyang mararating ngayong araw na ito at laging masaya. Ibalita na ang Diyos ay muling nabuhay sa inyong mga itik sa pamagitan ng inyong itik. Pwede ko ba yun? Kaya mga kapatid, after nito, ang ating Panginoon Hesus Kristo, the risen Christ, hindi po doon sa kalagakatan niya. At ating makikita po yun all throughout sa Easter season. Okay. Wala ba akong nakalimutan? Basta kayong lahat ay ating pinasasalamatan. Sumayin niyo ang Panginoon. At sumayin Ito yung mga ulo at agapin ang pagmamahal ng ating Panginoon Hesus Kristo. May the Lord bless you. May the Lord keep you. May He show His face to you and have mercy. The Lord bless you. The Lord keep you. May He show His countenance and give you peace. The Lord bless you. At pagpapalain kayo at ang buong pamilya ninyo na makapangyarihan ng Diyos Ama at ang Espiritu Santo. Amen. Tapos sa ating banal na pagdiriwang, bumayo kayo ng puno, pag-ibig at kapayapaan ng ating Panginoon sa Kristo, buling na buhay. Hallelujah! Hallelujah! Salamat sa Diyos. Hallelujah. Hallelujah. Hallelujah, ay nabuhay naman.
Sorry po. Eh, yung tinext ko, Thank you po. Marty has tayo.